At eto, no, pag-usapan po natin itong, ay, nako. Itong una talaga, oh. Itong una. Itong, registered, general registration number, no? Itong government of, basahin natin, government to file comment, no? Comment pala, no? To Senator De La Rosa manifestation and motion before the Supreme Court of Manila, Philippines, May 14, 2026. No, the Office of the Solicitor General (OSG) as the statutory council of the government shall file on behalf of all respondent and general registration number 278747 the appropriate comment to Senator Ronald Bato de la Rosa urgent manifestation with omnibus motion and extremely urgent supplementary manifestation with motion but dated May 11, 2026. Pursuant to the court resolution dated by May 13, 2026, respondents were directed to file their comment without 72 hours within 72 hours from the upload of the resolution on account PH, this publication of the Supreme Court website based on the electronic notice received by the OSG, and the resolution was uploaded on May 13, 2026 at 6:44 p.m. ng gabi. No? Accordingly, to the OSG shall file the requirements comment on and or before May 16, 2026 at 6:44 p.m. in faithful compliance with the court's detective. Ayun, maraming salamat sa pagbasa. No? Tayo naman ang bumasa. Itong tawag nito eh. Ito yan ang yung registration na general registration number, no. Ito kasama dito dati itong si Rodrigo Roa Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa versus Lucas Bersamin, no. Honorable Lucas Bersamin, no, ay isang petisyon na inahain sa Korte Suprema. Ito siya, no, na may kaugnayan sa banta ng pag-aresto ng International Court o ICC. Ito ay humihingi ng certiorari or prohibition para pigilan ang gobyerno sa pag-aresto o pagsuko sa kanila sa ICC. Magaling din talaga, no, itong mga ganitong tirada, no. Pero na ito kaya binigyan sila ng 72 hours. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Pero ang ginawa nila ngayon, diretsahin na natin to, wag na natin paligoy-ligoyan to. Anong ginawa na ngayon ng mga Senate? No, hinayaang umalis. Balita pinatakas pero ayaw aminin po ng pamunuan, no, ng Senate, no, ng Senado. Anak naman talaga ng buhay. No, ito basahin natin para klaro. Ito ay petitioner. Ang petitioner dito ay hindi lang si Senator Bato de la Rosa, kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang respondent po dito ay si Honorable Lucas, no, Bersamin bilang Executive Secretary, Honorable Jesus Crispin Rimulya bilang Secretary of Justice. Ayun. Ang layunin po nito ay pigilan ang anumang hakbang ng administrasyon na makipagtulungan sa ICC. Alam naman natin, no? 2017 pa na nakafile po itong mga pangalan na ito doon sa ICC because of the crimes against humanity. Alam naman po natin doon sa extrajudicial killing. Pero itong layunin ito ay pigilan ang anumang hakbang ng administrasyon na makipagtulungan sa International Court, no? Para sa pag-aresto sa kanila ayon sa impormasyon noong Mayo. Ngayon lang, no, ngayong taon at 2026. Ang status ay na itong May 2026 ayon sa mga ulat noong Mayo 13, 2026 ay walang inilabas na restraining order ang Korte Suprema laban sa posibleng pag-aresto ng International Court. Ang kaso ay patuloy na sinusubaybayan at nag-upload ng mga pleading ang Supreme Court. Ayun. Ito ay base lang sa ulat at balita ng pahig ng Supreme Court o Public Information Office hanggang ngayong taon, 2026. So, anak ng buhay. Ayun lang naman talaga yung pinag-aawayan, na dahil wala daw warrant of arrest galing sa ICC. Dapat dito daw lilinisin, dapat batas ng Pilipinas ang huhuli kay Senator Bato, Dapuga de la Rosa.
Puga na talaga kasi puga na yun. Hindi lang nagtago, kundi umalis tayo. So ibig sabihin, flight means guilt. So ibig sabihin, pagtakas. Sa inyo, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko dito, sa nanonood sa Newlo, no? Newlo channel ni Bus Newlo, no? Ngayon, dahil binahula-hura ang channel na isa, ng buhay, no? Binalahura ng mga utak tae. Ito, real talk na to. Ako, nagagalit talaga ako. Yung may, sarap yung tirisin. Pero, alam naman natin, no? Pag may mga inggit talaga, no? Ayaw nilang banatan sila, kahit alam naman natin yung katotohanan, di ba? No? May mga facts tayo sila, puro fake news, no? Ay, ang buhay. Pero we need to endure this, no? Dahil malapit na tayong pagpapalain din, no? Dahil tayo pinaapi lagi, lalo nitong Supreme Court, no? Anak ng buhay. Kaya anong masasabi nyo dito, mga kasubaybay, mga ka-sponsor? Ako masasabi ko dito, ano talaga, niloloko tayo nila, no? Pag hindi pabor sa kanila, ay ito maraming rasones. Pag pabor naman, okay lang. No? Anak ng buhay, no? Kaya ayoko sana pag-usapan ito, no? Itong ano na to, registered number 278-747. Una, hindi tayo makakaano talaga masyado. Alam naman natin, pero naka-file na po ito noong 2017 pa ni Senator Trillanes, no? Ay, nako talaga. Magaling to si former Senator Trillanes. Pero ngayon ewan ko lang, itong mga senador ngayon puro talaga, no? Puro talaga mga, ay nako, crocodilis, Philippinensis crocodilis. Hindi ako galit sa inyo, mga sir, mga ma'am, no? Mga ginoo naming mga senador. Pero obvious na obvious yung ginawa nyo kagabi, no? Directed by, sino ba yung director nyo doon? Shout out pala kay Abdul, ha? Shout out sa iyo, sir. Nagkamas ka pa, nakaputi ka pa kagabi, nakamas ka. Nakang buhay. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo. Sige. Mag-ingat ka lagi dahil ang galing ng pag-ano mo, galing ng pag-ano mo kagabi, no? Pag-act ng buhay. Ganun pa yung si Idol Binoy, parang wala lang nagkaputo ka na tapos easy life lang na. Di pa buffet pa kayo ng buhay nyo. Obvious na obvious. Nagla-live kayo lahat tapos ang kaya Senator President Alan Cayetano, ni Senate President Peter Alan Cayetano, pinatay ang ilaw tapos tulungan mo dito. Anak ng buhay niya, wag na. Wag kami. Alam namin yung galawan niyo Hindi tayo diyan, mahilig tayo manood ng teleserye, kaya alam namin yung mga episode. Ano ba 'to? Alam namin yung mga episode. Kaya huwag nyo na kaming lukohin, mga kasubaybay, no? Mga ka-sponsor, mga kababayan ko. Pero sa opinion ko to, opinion nyo. Ano opinion nyo dyan, no? Saka magalit na naman kayo sa akin, ha? Anak ng buhay talaga, no? Ay, mga kasubaybay, no? Anak ng buhay, ay, nako, mga kanyulo dyan, no? Anak ng buhay, no? Kaya proceed tayo sa next topic, baka mainit. Ay, lalo lang iinit yung ulo natin dito, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Pero sige lang, patuloy natin dahil ito ay katotohanan. Huwag tayong matakot na ilantad ang katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Hindi ko na paliwanag ng maayos, Okay. Ito na naman. Ito kanina pa kita pinapanood, anak ng buhay ka. Kanina pa kita pinapanood, sir. Sen, anak ng buhay mo talaga. Maawa ka naman sa sambayan ng Pilipino. Maawa ka naman po, no? Lalo nyo nang binababoy ang Senado. Lalo nyo na kaming ginagago. Ay, nako naman talaga. Pero, yun, opinion ko to. Sana respetuhin nyo rin, no? Dahil nakikita rin namin yung galawan nyo dyan, Ito po, sabi po ni Senator Senate President Senator Alan Peter Cayetano sa mga balitang nakakatakas. Ito, 'di ba? Nakakatakas daw, nakakatakas. Nakatakas. Hindi kasi nakakatakas, nakatakas. Si Senator Bato sa Senado, kasunod ng naganap ng kaguluhan kagabi, naganap na kaguluhan, anak naman talaga ng buhay, no? Ay, naka.
Balita nga, di ba no, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, bago natin i-tackle to. Private plane daw ni Manong ni Manong. Ang ginamit. Ay, anak ang buhay talaga. Klarong-klaro, mali po ba yung info o ano? Di umano pa lang naman, no? Kaya tama nga, nakaprepare na ito. Totoo talaga yung sinasabi ni People sa Likera. Talakera. Ito nga, bading, no? Pero, alam nyo na, no? Si T-Balls, no? Hindi talaga yan na bibitaw ng chismis lang, no? Dapat, at puro yung katotohanan, no? Info yan, eh. Kayo naman, huwag kayo magalit, ha? Madam T-Balls, ay, totoo talaga, confirm. Oo, pero di umano pa lang, pero para sa akin, confirm na totoo talaga. Ay, wag kayo, ha? Sir, madam namin yan, no? Idol namin yan, pero totoo, di ba? Kumpirmado. Ay! Talaga, ito. Parang nababakla tayo dito. Lalaki po tayo, ha? Ginaya ko lang. Kasabay mga ka-sponsor. Ito, sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano po, no? Di ba, na-interview sa kanya na uminit yung ulo niya. Mali yung word na escape because there is no warrant. So, he is free to go. Free to go! Anak ng buhay, free! I'm free! I could live! Anak ng buhay. Free to go. Ano? Naalala niyo sinabi ni Binoy, no? Senator Binoy, no? Ang senator na artista, no? Artista talaga. Gumagawa talaga ng mga kababalaghan, no? Artista nga, Artista nga. Talaga ng buhay. Gumagawa ng kababalaghan sa Senado pa. Nakang buhay niyo. I respect you, Sir Robin Padilla, because you are not only you are the president of our Muay Thai Philippines, no? At nakikita niyo rin yung logo dito. Sabi mga sponsor, isa rin tayo sa mga practitioner ng ganyan, no? And I respect you being a arnisador ng ating bansang Pilipino. Isa ka rin po, no, sa nag-advocate niyan. Pero ito yung tirada dito, yung usapin dito, patungkol po ito sa sambayan ng Pilipino, patungkol sa serbisyo publiko. At tulad po nito na sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, yung Senate President po natin ngayon, no, sa bansang Pilipinas, ay anak ng buhay, no. Mali yung word na escape daw. Bakit ay nako. Hindi na po tayo bata para gaganyanin nila, no. Because there is no warrant, so he's free to go. Tinatago nyo yung pugante dyan sa loob ng Senado, ilang gabi, araw. Tapos, papalayasin nyo lang pala. Gumawa pa kayo ng mga diversional tactics. Kahit sabihin nyo hindi diversional tactics. Kasi ito lang isasagot nyo sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, ano na? Hindi nyo ba binababoy ang batas ng bansang Pilipinas? Kayo mismo naman babatas, tagapagpatupad ng batas. Kayo mismo ang lumalapastangan sa batas, sa konstitusyon ng bansang Pilipinas, ng ating inang bayan, anak ng buhay nyo. Ako naawa ko hindi sa naawa ko sa kapwa ko Pilipino, naawa ko sa sarili ko na ako ay isa sa sambayan ng Pilipino, no? Na bumoto sa inyo, Senator Alan Peter Cayetano, because you are a born again Christian. You need prayers, but look at what you did in our country. No? Nababasa mo ba ang Book of Romans? Ito, papunta tayo sa biblical dito. Book of Romans chapter 10. Alam ko dapat kami mag-submit, dapat namin nirespeto ang batas ng kung sinong namumuno. Pero nirerespeto nyo ba bilang isang born again Christian, usapang Kristiyano ito, hindi usapang Islam. No. Ito sir, mataas ang respeto namin sa inyo dahil nandyan kayo nakaupo sa mataas na bahagi, lalo na sa Senado. Pero look at what you did. Lahat kayo, anong ginawa nyo? Gumawa kayo ng eksena. Tapos nagpa-buffet pa kayo. Tapos act like a victim, kayo pang magagalit. Bilang isang Kristiyano,
maging good example ka ba sa sambayan ng Pilipino? Tanong ko po sa iyo, sir. Ako hindi ako professional tulad mo. Hindi rin ako perpekto, hindi ko rin sinabing mabait ako, hindi ko rin sinabing perpekto ako bilang pinalaki ng nanay ko na Kristiyano. No? Pero sir, sana ano lang tayo, nasa gitna lang tayo. Mahalin natin yung sambayan ng Pilipino. Ilang sambayan ng Pilipino, kawawa sa mga ginagawa nyo. Oo sir, ako talaga naawa ako sa kapwa ko Pilipino. Dahil alam naman ninyo na nakasulat din yan sa Bible. Di pa prayers pa. Kaya I know, we need prayers before the session or anything. But we need to live in it. Our faith, kung saan tayo tumatayo, dapat ikabubuhay po yan natin. Yan ba ang maging good example sa sambayan ng Pilipino? Bilang isang born again Christian, no? Tulad ng mga Baptist na yon na nagpirma against sa impeachment ni VP Sara Inday, no, Duterte. Taga-Tarlac yun ang isa, yung spectator nila, nakabuntis nga yun ng Labas tayo muna sa topic, babanatan ko talaga to. Nakasubaybay. Nakabuntis ng young people, na babae. Tapos patawa-tawa doon, tapos yung mga kasama niyang mga pastor doon mga lasenggo naman yon. Ito, personal talaga to. Pero wala akong galit dito. Yung babanatan ko lang, yung katotohanan. No? Kasi nakasulat siya sa Bible We need to respect our king, our president. Pero look at what you did. In our country, binababoy nyo na yung batas ng Pilipinas because kayong nakaupo. Kayo po ang nandyan. Binatakas niya. Nayaan nyo lang umalis. So anong ibig sabihin nun? Diba pinatakas mga kasabaybay, mga ka-sponsor? Ano naman ang buhay, no? Ano to, lokohan? Sir, ano to, lokohan? Di tayo naglolokohan dito, sir. Kapakanan to ng sambayan ng Pilipino. Iko yung hindi nga pabor sa inyo, hinuhuli nyo. Senator Trillanes, alam nyo, di ba? Anong nangyari? Hinuli habang nagsisession. Si Senator Laila de Lima, hinuli. Ito yung 6 na buwan mahigit, hindi nag-duty. Pinoprotektahan nyo pa. Ay nako, pinakausap nyo pa. Anong plano nyo dyan? Anong pinaplano nyo po? Kami kawawa iba-iba tayong pananaw dito, pero obvious naman po sir Obvious yung sambayan ng Pilipino, ginagago nyo na. Maraming mga kababayan natin, maraming mga kapwa natin na Kristiyano dito magagalit sa akin, pero real talk to Basahin nyo ang Bible. Ay, nako, parang tulad lang ng anak ng pastor ng Assemblies of God na si Bagatnan. Ito, marinig nila to. Hindi ako sabihin ng apelido, pero Bagatnan yun. Ay, ang pangalan, apelido na lang. Na gusto niyang mamatay, kunin si PBBM ng Panginoon. Ang buhay, anak ka ng pastor, tapos nag-aral ka bilang pastor, tapos yung nagsasabihin mo. Parang ganun din yung ginawa niyo, sir. Pero may respeto ako sa inyo, pero yung ginawa niyo, wala, hindi respeto talaga. Diba, sabayan ng Pilipino. Ano masasabi niyo po dito? Ano naman ang buhay, no? Pinalayas Pinatakas o pinalayas. Yun lang yun. Next topic po tayo, mga kasubaybay, no? Anak ng buhay na medyo na-blood ako dun, Na-blood. Na-real talk ko to, Totoo naman, Ito pa. Ito. Nilagdaan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang formal letter na kumukumpirmang natanggap na ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at nagtatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo. Sana matupad, no? Convene, anak ng buhay. So magko-convene ng Senado. Yung patungkol dito, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, sa Lunes po. Ay nako. Ayun, sige. So magbi-meeting na naman ulit. Kasi magko-convene ito Magsi-session na naman ulit. So anong next hakbang dito? Mga kasubaybay, mga ka-sponsor. No? Sana
hindi na negative, sana positive na ito, no? Dahil natanggap na nila ang impeachment letter eh. Nakasubaybay mga ka-sponsor. So, sana na mapag-isipan nyo, mga ma'am, mga sir, mga aming mga mahal na mga senador dyan, no? Anak ng buhay, no? Ayun. Kasi ano na balahura na talaga yung ginagawa niya eh. Parang hindi na makasambayan ng Pilipino, hindi na makatao eh. Ay ba, magpupulong kayo, magtitipon-tipon kayo, at tutukuyin nyo yung pagtitipon-tipon na yan ay patungkol sa impeachment ng ating Vice Presidente. Magpulong, magtipon. Ang konseho nyo dyan, anumang grupo nyo, the council will convene for the manda sa darating na Lunes. Ito ay titipon talaga dahil ikaw yung yung Senate President, magtitipon-tipon kayo lahat ng membro to convene the members lahat pag-uusapan, planuhan ng maayos, and hopefully and we pray for the good result. No, sana hindi balahura ng aming mga mahal na mga senador diyan, na kahit kami ay inyong binabalahura at parang sinisilid nyo na sa sako paunti-unti, habang kami buhay parang pinapatay nyo na paunti-unti dahil ayun sa ginagawa nyo po diyan, ang dahil lang sa isang senador nagkagulo na, pero kayo naman ang gumawa. Yung inosente hinuli. Pero ang grupo nyo sa loob, si Boy Calvo pala yung may pakanado, natang balita ko may isang Abdul na pangalan. Shout out sa iyo, sir. Parang yung nakaputi yun nakamas parang lang dalawa lang naman kayong suspicious yung gumalaw dyan kasi Sir Robin, magaling talaga. Mak ng buhay. So ito sana, mga kasabaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko. Abangan natin itong convene nila, pagpulong-pulong ngayong darating na Lunes, Timing talaga, pasok ko yan May pasok ako niyan Pero yung trabaho hindi ko talaga iiwan. Kasi trabaho ko yun di ba? May trabaho tayo, may obligasyon tayo Habang nag-aaral, habang ng time kung kailan may free, kung tayo papasok. At ipaglaban natin ang ating karapatan bilang sambayan ng Pilipino. At nandito ako bilang isang bansot, Isang bansot na isang maliit na mamamayang Pilipino, Isang maliit na tao na ipaglaban kasama nyo. Kasama ako sa inyo. Ilahad itong katotohanan, And hope and pray, mga kababayan ko, Kristiyano, Muslim, sana, meron ng good result ngayong 18, Ngayong May 18, na darating na Lunes. Patungkol sa impeachment sa ating BP Inday, Kung matutupad po ito, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko, at kung ano ang resulta, sana good result, positive result, maganda, wala nang bangayan, wala nang away, wala nang sigawan, wala nang parang iyakin, sinigawan lang ng konti, naiyakin agad. Pasalamat kayo, hindi kinuha na ni Lord si Nanay Miriam kung nandyan pala at kaya talaga sisigawan hindi lang real to, kundi sigaw ng pagiging isang totoong senadora ng bansang Pilipinas, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Kasi itong ginagawa nyo dyan, ating mga ginoo at mga mahal na mga senador, tignan nyo nga, halos kayo sa minority, parang kayo na yung naghahari dyan. Parang wala nang karapatan yung ibang senador. Halos naman kayo, may mga pending na mga issues, anak ng buhay. Lahat naman tayo may mga issues sa buhay pero mas malala sa inyo kasi sambayan ng Pilipino yung binabalahura nyo Ako, hindi ako nagmamalinis, but look at what you did in our country. Inside the Senate, naging bahay parang nasa kanto nag-aaway, gumagawa ng gulo, nagmagawa ng eksena, tapos isasampal sa iba, anak ng buhay. Kung may CCTV pa, itatago daw, Nakita po natin sa video. Senator Jinggoy, sir, alam mo na yan. Ay nako talaga, mga artista talaga,
Kaya pag ang senador natin, yung mga artista, iba talaga yung yung labas eh. No? Nagiging tayo eh. Mga kasabay mga ka-sponsor. Nagiging teleserye yung Senado. Maraming kaganapan na, ay naku, iba-iba. Iba-iba. At kakaiba. Kakaiba. Sa mga nakaraan pa, mga kasabay mga ka-sponsor. Ay, naku talaga.